Boxing update mga boss, WBC tinanggalan na po ng belt si Terence Crawford dahil hindi raw siya nakakapagbayad ng sanctioning fees. Parang katulad din ito sa ginawa dati kay Floyd Mayweather. Matapos manalo si Mayweather kay pambansang kamao at nakuha niya ang WBO belt, tinanggalan din siya ng WBO dahil ayaw ni Floyd Mayweather na magbayad ng sanctioning fee. Kaya ganito rin ang nangyari kay Terence Crawford ngayon, tinanggalan ng WBC belt. Ayon kay Mauricio Sulaiman na presidente ng WBC, hindi raw nakapagbayad si Crawford ng $300,000. Kumita raw si Crawford ng $50 million laban kay Canelo pero hindi man lang nakapagbayad ng sanctioning fee. Hindi rin daw nagbayad ng sanctioning fee si Crawford laban kay Israel Madrimov. Kaya gustong-gusto ng WBC si Canelo Alvarez. Kaya nga hindi inuutusan si Canelo na labanan si David Benavidez noon. Dahil napakalaki po ng kinikita ng WBC kay Canelo Alvarez. Ngayon nag-utos agad ang WBC na paglabanan ni Hamza Shiraz versus Christian Mbili itong bakanteng WBC belt. Matatandaan na itong si Hamza Shiraz ang dumurog kay Edgar Berlanga. Hindi nagawang in-knockout ni Canelo Alvarez si Edgar Berlanga pero dinurog lang ni Hamza Shiraz. Pagkakataon na ni Hamza Shiraz mga boss na maging WBC Super Middleweight Champion. Maganda rin na makalaban ni Hamza Shiraz itong si Canelo Alvarez. Sa tingin ko mga boss, baliwala na lang ito kay Terence Crawford dahil wala na atang balak lumaban sa Super Middleweight. Humihiling si Canelo Alvarez ng isang rematch kay Terence Crawford. Pero sabi ng trainer ni Crawford, kailangan operan sila ng $100 million para pumayag sa isang rematch. Dahil si Canelo Alvarez daw ay kumita ng mahigit 100 million sa laban niya kay Crawford. Ngayon dahil panalo si Crawford sa laban nila, si Crawford naman daw ang kailangang bayaran ng $100 million. So abangan natin mga boss kung may kasapang rematch ni Crawford at Canelo. Sa iba pang balita, Alexander Usyk naniniwala na mamatay itong si Jake Paul kung seseryosohin ni Anthony Joshua. Sabi nga niya mga boss, he can kill this guy. Pero ipagdadasal na lang daw ni Alexander Usyk itong si Jake Paul dahil gusto niya makalaban ito sa oktagon. Sa iba pang balita, Dimitri Bivol nagsimula na mag-training mga boss. Pinaghahandaan na ni Dimitri Bivol ang susunod niyang laban. Wala pang balita sa ngayon kung matutuloy ang trilogy laban kay Artur Beterbiev. Pero tingin ko for negotiation na ang laban nila mga boss. Kaya abangan natin ang muling pagbabalik ni Dimitri Bivol. Sinabi rin ni Dimitri Bivol matapos ang trilogy kay Artur Beterbiev, nakahanda na rin ito umakyat sa cruiserweight division para labanan ng ibang champion. Maganda laban kay David Benavidez sa 168 pounds. Sa iba pang balita na Oya Inoue nakahanda na rin ngayong December 27. Pinangako ni The Monster Inoue na magpapakita ngayon ng impresibong panalo. Base sa odds mga boss, inaasahan na isang knockout ang panalo ni Inoue kontra David Picasso. Kung manalo na si Inoue kay Picasso mga boss, matutuloy na ang laban niya kay Junton Nakatani sa 2026. Yan ang big fight na mangyayari sa Japan at talagang susuportahan ito ng maraming Japanese. Okay mga boss, hanggang sa muli nating updates.